State of the Nation. Sinalpok ng kotseng yan ng isang MPV at e-bike ng parahin ng traffic enforcer sa San Jose, Batangas. Ayon sa pulisya, posibleng nagpanik ang driver ng kotse. Kaya imbis na preno, si linyador ang natapakan nito. Sugatan ng isang lalaking nag-aabang lang ng jeep. Nakipag-areglo na ang driver sa mga nadamay sa aksidente at nangakong sasagutin ng pagsasaayos ng mga sasakyan pati ang pagpapagamot sa nagalusang lalaki. Lampas 6 na bilyong pisong transaksyon umano ang dumaan sa bank account ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister na itinuturing ng Anti-Money Laundering Council na masyadong malaki o kaya'y kaduda-duda. Isinawalat yan ng AMLAC sa pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaint laban sa Vice. May report si Ian Cruz. Humarap ang Securities and Exchange Commission sa impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte kung saan binusisi ang mga kumpanyang idineklara ng bise sa ilan sa kanyang salin. Sa 10 kumpanya na nakadeklara sa SEC, marami umano ang lugi ang isinumiting financial records. Pero kakaiba umano ang kaso ng GenCorp Industries Incorporated na binuksan para mag-operate ng restaurant. Patay sa audited financial report mula sa kitang 28 million noong 2021, bigla itong lumobo sa 300 million to 394 million sa mga sumunod na taon hanggang 2024. Pero ang idineklarang tubo, umaabot lang mula 1.8 hanggang 3.3 million pesos. Naungkat din ang issue kung nag-engage umano sa pribadong negosyo ang bise na ipinagbabawal sa batas. Sa testimonya ng SEC, nakalista bilang stockholder at miyembro ng Board of Directors ang bise habang siya'y nakaupo bilang pangalawang pangulo. Inilahad naman ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na aabot sa 6.77 billion pesos ang halaga ng analyzed suspicious at covered transaction sa bank account ng bise at kanyang mister mula 2005 hanggang ngayong 2026. Covered transactions ang tawag sa mga transaksyong mahigit 500,000 pesos. Suspicious transactions naman sa anumang halaga ng transaksyon na may dahilan para pagdudahan, tulad halimbawa ng kawalan ng pagkakakilanlan ng kliyente o posibleng pagkakaugnay sa illegal na aktibidad. Yes, there are suspicious transactions and covered transactions found in our system, database, or record. Ang isa pang napuna ng ilang miyembro ng komite, walang idineklara ang bise na cash on hand and in banks mula 2019 hanggang 2024. Gaya noong 2019 kung kailan may na-flag na transaksyon ang AMLAC na mahigit 60 milyon kahit walang idineklarang cash on hand or in bank ang bise. Noong 2019 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Tama po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits. Kahit 5 po? Wala pong nakalagay, Your Honor. Edi wow. We confirm that for all the dates and amounts mentioned, there are similar transactions existing in the AMLC report. Isiniwalat naman ni dating Senador Antonio Trillanes IV na sa 2.4 billion pesos ang perang pumasok sa joint account ng bise at amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula 2003 hanggang 2016. 181 million pesos daw ang tinanggap umano ng pamilya Duterte mula sa drug lord umanong si Sammy Uy. Tinawag ko ito na dividendo dahil meron pong pattern yung pag-deposit nila or pag-encash ng manager's check ng April or March tapos October. So, ganun palagi po yung pattern niya. Every 6 or 7 months ang pagpasok. Nagbibigay po ng dividendo through manager's check na ang account owner po dito ay si Sammy Uy. Ang mga alegasyon ni Trillanes ay kasama na sa inihain niya noong reklamo sa ombudsman para maberipika.
pinakumpara ang ilan sa mga bank transaction na binanggit ni Trillanes na nasa record ng AMLAC. We confirm that for all the dates and amounts mentioned, there are similar transactions existing in the AMLC report. So Based on for our the report record, 18 out of 18 transactions randomly selected from the annexes of Sinumpang Salaysay of Honorable Trillanes were confirmed by the AMLC, at least to the extent that similar transactions appear in their report. That is for the record. Ilang beses na tinawag ang bise sa pagdinig, ngunit di siya sumipot. Wala rin siyang kinatawan dito. Sinisika pa ng GMA News na kunin ang panig ng bise, pati ng kanyang pamilya kaugnay sa mga aligasyon. Pero dati nang itinanggi ng mag-amang Duterte ang tungkol sa mga bank account. Bitbit naman ng Bureau of Internal Revenue ang selyadong kahon na ito sa impeachment hearing. Naglalaman daw ito ng tax records ng bise at asawa niyang si Attorney Manasseh Scarpio. Pero ang kahon hindi rin nabuksan. Ayon kay BIR Commissioner Attorney Charlito Mendoza, nakasaad sa National Internal Revenue Code kung kailan lang pwedeng isapubliko ang tax records ng isang individual. It can only be examined if the two requisites concur in aid of legislation and in an executive session. Thank you, Madam Chair. But this is not an inquiry in aid of legislation. This is an impeachment proceeding. Parang you are so near yet you're so far. Madam Chair. The BIR apparently complied with the subpoena by bringing to us the sealed box. But because of that issue of confidentiality, we cannot open the box. Ang BIR nagbanta pang babawiin na lang ang mga dokumento. An impeachment proceeding or an impeachment trial is not one of the exceptions. So even to the Section 27. senators cannot open this box? There is no basis as well for the disclosure. Therefore, what we will do, Madam Chair, is to withdraw our submission. Sa huli, nagbotohan ang mga miyembro ng komite na ipagpaliban muna ang pagtalakay sa mga dokumento, pero may iwan sa Kamara ang kahon na sinelyuhan sa harap ng mga mambabatas at pinirmahan ni Mendoza. Ian Cruz, GMA News. Isa na namang petisyon para pigilan ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte ang inihain sa Korte Suprema. Hiling ng mga petitioner maglabas ang Supreme Court ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction. Hiniling din nila na ipawalang bisa at isantabi ang mga findings, desisyon at direktiba ng Kamara kaugnay sa impeachment. Ito na ang ika-4 na petisyong inihain sa Korte Suprema kaugnay na impeachment proceedings. Ibinasura ng International Criminal Court Appeals Chamber ang apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumwe-kwestiyon sa jurisdiksyon ng ICC sa kanyang kaso. May report si JP Soriano. Chamber by majority, as a conclusion, has rejected all 4 grounds of appeal. Yan ang naging desisyon ng Appeals Chamber ng International Criminal Court sa apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumukwestiyon sa jurisdiksyon ng ICC sa mga kaso niyang crimes against humanity at attempted murder. Ibig sabihin, mananatili pa rin sa The Hague, Netherlands ang dating Pangulo. Having rejected the entire appeal, the Appeals Chamber considers that the defense request for the immediate and unconditional release of Mr. Duterte is moot. Kinatiga ng Appeals Chamber ang naunang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 na may jurisdiksyon ang korte sa mga kaso laban kay Duterte. Dati nang sinabi ng Pre-Trial Chamber 1 na sakop pa rin ng ICC ang mga amonoy krimen na nangyari sa Pilipinas bago ang March 16, 2019. Panahong kasapi pa ang Pilipinas sa Rome Statute. Dagdag ng Appeals Chamber, kailangang respetuhin ang karapatan ng isang estado na mag-withdraw sa Rome Statute. Pero hindi raw naaayon sa intensyon ng Rome Statute na mahayaan ang isang estado na takasan ang responsibilidad nito sa pamamagitan ng pagkalas sa oras na malamang iniimbestigahan ito ng ICC. Wala sa pagdinig si Duterte matapos siyang mag-waive ng kanyang pagdalo. Bago ang pagbasa ng desisyon, nakausap ng media ang anak ni Duterte na si Kitty na bumisita sa ama sa detention facility. Mensahe raw ng ama sa mga nangangamusta sa kanya. They ask how I'm doing, tell them Invictus.
Salitang Latin, ang invictus nang ibig sabihin, hindi matitina o hindi magpapatalo. May hanggang April 28 ang Appeals Chamber para magpasya tungkol sa confirmation of charges laban sa dating Pangulo. If the confirmation decision goes against the defense, then we're in for a trial. And that trial will probably start maybe at the beginning of 2027. Ang desisyon ng Appeals Chamber. Ikinatuwa ng mga pamilya ng EJK victims. Nagkilos protesta naman sa Korte Suprema ang ilang taga-suporta ng dating Pangulo. Panawagan nila sa mataas na hukuman, desisyonan na ang petisyong habeas corpus o yung pisikal na pagharap kay Duterte sa lokal na korte sa pamamagitan ng pagpapauwi sa kanya sa bansa. Buhayan nila ang sistemang legal sa bansa, kaya dito siya nararapat na litisin imbes sa ICC. The hearing is adjourned. JP Soriano, GMA News. Hindi na raw ikinagulat ng lead defense counsel na si Attorney Nicholas Kaufman ang desisyon ng International Criminal Court Appeals Chamber. Sa politikal na pananaw, maubos daw ang docket ng korte kung papayagan nito ang apela. Gayunman mula sa legal perspective, bigo raw ang desisyon na klaruhin kung kailan nagiging saklaw ng korte ang isang anyay hindi malinaw na preliminary examination. Tila lumalabas daw ngayon na ang investigasyon ay pwedeng mabuksan kahit pa matagal nang kumalas mula sa Rome Statute ang isang bansa. Para kay Vice President Sara Duterte, banta sa seguridad ng bansa ang korupsyon sa mga infrastruktura lalo na tuwing may kalamidad. Kapag ang bilyong-bilyong inilaan para sa flood control ay ninanakaw o sinasayang, hindi lang natin binibigo ang kalikasan. Ipinagkakanulo natin ang ating sariling mamamayan. Ang korupsyon ng ating climate infrastructure ay isang tuwirang banta sa ating national security. Sinabi ng bise sa kanyang mensahe ngayong Earth Day. Binigyang din niya ang kahalagahan ng pagtatanim ng puno na isa raw sa mga mahalagang programa ng Office of the Vice President. Biyaheng abroad ang bise mula bukas hanggang May 15 batay sa Travel Authority na pirmado ni Acting Executive Secretary Ralph Recto. Pinayagan ng Malacanang ang bise na bumiyahe sa the Netherlands, Republic of Korea, Belgium, Germany at United Kingdom. Wala raw gagastusin ng gobyerno para rito. Kapuso Primetime King Dingdong Dantes over the moon ng maka-video call ang counterpart niya sa Family Feud USA na si Steve Harvey. Tumatak daw kay Dong ang papuri mismo ni Steve. Talagang napapansin din nila yung Family Feud Philippines. That is definitely because of yung mga contestants natin, yung kung gaano kakwela yung mga sumasali, yung mga mismong katanong, di ba? Kung sino yung formulation ng questions, talagang Pinoy na Pinoy. Mapapanood ang video call ng dalawa at iba pang sorpresa ng Family Feud PH sa kanilang 4th anniversary sa episode sa Biyernes. Madonna, may reward sa magbabalik ng costume niya sa Coachella set with Sabrina Carpenter nitong weekend. Sa IG post ng Queen of Pop, nawala raw ang kanyang jacket, corset, dress at iba pang garments matapos ang show. Very sentimental daw ang mga ito na hindi lang basta gamit kundi bahagi na raw ng kanyang history bilang performer. Nelson Canlas, GMA News. Kung ang groom fan ng flip-top, tiyak sa wedding vow, may dagdag angas sa bigkas. Pusuan ng groom na may hawak ng beat. Sa report ni Oscar Oida. Si groom nagpawaw sa kanyang wedding vow. Kakaibang kasal, full of pagmamahal. Di man nila akalain na hantong sa ganito, yung akala nyong sakal, ang lakas, nagpakasal sa harap nyo mismo. Yan ang flip-top master na groom, si Mark Joseph Rosete. Spitting bars for the love of his life na si Clarissa. Simpleng surprise para sa asawa na pinag-recitation pa nga. Hulaan mo yung last word na sabihin ko. Oo, ikaw, ang babaeng pipiliin ko habang
Oo, ikaw. Ang babaeng iibigin ko ng hindi peke kundi Hanip sa bitaw, tamang balanse raw ng emosyon sa okasyon. Alam niya kasing magiging emosyonal sa vows ang asawa. ang pagtatapos ng tulang ito'y simula ng ating bagong yugto. Likas na nga raw siyang makata, lalo't kapag may mga pinagdadaanan, sa pagsusulat rin niya idinadaan. At sa pinakamamahal, ito ang kanyang bulala sa tatahakin nilang landas. Maganda man o pangit, ang kaharapin natin, lahat ay aking gagawin upang ikay pangit tiin. Oscar Oida, GMA News. At yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.